ka bang sabihin pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal? I-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! 6.7 Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo oras sa buong kapuluan na Pangga. Check your time. It's now 6:29 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Today is Throwback Thursday. Na kung saan dapat pictures lang natin ang throwback natin na hindi yung feelings natin sa ex natin. Ano ba? Huwag na natin i-throwback yun, oo. Trauma lang ang abot natin dun. Dapat ang throwback natin ngayon, yung mga magagandang memories, yung mga panahon or yung pictures na kung saan macho ka pa, di ba? Sexy ka pa, di ba? May abs ka pa, di ba? Yun dapat ang throwback natin, hindi yung feelings natin sa ex, okay? Ayun naman kasi hindi pa kayo makamove on eh. 2024 na, mag-move on ka na. Well, mahirap nga naman, di ba? Kapag minahal mo nga naman yung isang tao, no? Pero syempre, hindi ka makakamit ng tamang tao para sa'yo kung hindi ka mag-move on. Okay? Alam nyo, mas maganda ng maka-move on kayo sa panibagong tao. Bakit? Kasi nga naman, kapag kasi ang nangyayari kasi dito, di ba? Kapag binalikan natin yung ex natin, hindi na tayo na-in-love mismo dun sa tao. Oo, na-in-love na tayo dun sa memories mismo. Oo, hindi na mismo sa buong pagkatao ng ex natin. Minsan kasi ang nangyayari kasi na-miss lang natin yung memories, di ba? Kaya tayo bumabalik sa ex natin kasi pamilyar di ba? Aminin nyo. Di ba? Shoutout nga pala sa mga pangga natin dyan na bumabalik pa rin sa ex nila, no? Di ba gano'n naman nangyayari? Namimiss lang natin yung memories, yung mga happenings natin kasi pamilyar, di ba? Nakakamiss nga naman yung bonding moments, di ba? Pero na-fall in love ka na lang ulit doon sa memories, hindi na mismo sa pagkatao nung ex mo. Kaya dapat mag-create na lang tayo ng bagong memories. So, wag na natin i-throwback yung or alalahanin yung mga nangyari sa inyo ng ex nyo. Past is past, no? Huwag na natin balikan yan. Na-trauma ka na nga, babalikan mo pa. Ano trip mo? Ano yun? Very wrong, Brad. New is always better. Narinig ko nga yan sa isang sitcom, no? New is always better, di ba? Kaya huwag na tayo bumalik. Anyway, 6:32 on the clock at syempre kasama nyo pa rin kalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby at syempre si Baby Toby ay live na live ngayon sa Energy FM Facebook page. Kaya naman, kung gusto mong makita ang itsura ni Baby Toby ngayong Thursday morning, ayan, pumunta ka lang sa Energy FM 106.7 Facebook page, alright? Kasi alam kong wala ka namang ginagawa ngayon. Kasi alam kong tinatamad ka pa ngayon pumasok, no? At kumilos, no? Ayan, manood ka na sa akin, ha? At the same time, makinig ka na rin sa radyo. Para full force, di ba? Very good kid. Kaya naman shoutout din sa mga pangga natin dyan, no? Na nagtatrabaho na. Hello po sa inyong lahat. At sa mga pangga naman natin dyan na graveyard shift. Naku! Ano, pauwi na ba kayo? Yayaman nyo na, no? Lalong-lalo na yung mga pangga natin na US-based ang kanilang trabaho pero work from home. Ang sarap! Dollar earner! Libre ka naman, Samgyup naman dyan.
kahit ano lang kahit burger lang naman, burger. Diba? Ano pa ba masarap? Siguro yung burger naman, parehang-pareha lang yun sa inyo, diba? Samgyup na lang. Ano ba yan? Hindi pa rin ako nakapag-samgyup hanggang ngayon. Ang tagal ko nang nag-crave sa samgyup, no? Pero hanggang ngayon, 2024 na, hindi pa rin ako nakapag-samgyup. Pa naman. Gustong-gusto ko na ng baka. Miss na miss ng katawan ko kumain ng napakadami. So hindi nyo natatanong, no, mga pangga? Nakaka-8 kanin ako sa samgyup. Yun yung pinakamadami kong kanin. Kasi syempre, di ba, only rice yun, no? So yun, hindi ako makain ng lettuce. Puro kanin. Kanin, tapos beef, tapos kapag may bulgogi dun sa yun kaagad, di ba? Bulgogi kaagad. Saan kasi yung bulgogi eh? Nakakagana, actually. Kaya naman shout out sa mga pangga natin dyan na nag-iisip kung magsasamgyup sila mamaya o hindi. Nako, this is your sign. Mag-samgyup na kayo ng tropa mo. Tapos, isama nyo ako. Oo, libre nyo na rin ako. Kasi Brad, petsa de peligro na ako. Gapang na ako ngayon, Brad. Ramdam ko na naman yung hirap. Kasi nag-compute ako, no, mga pangga. Nag-compute ako nung nagastos ko nung Disyembre. Nako, napakalaki. Kaya minsan, no, dapat hindi na tayo nagko-compute ng mga gastusin natin kasi sumasakit yung ulo mismo natin, eh, no? Parang gusto ko nang magkasakit, no? Parang lalagnatin ako na tanging gamot lang naman ay pera. Yung tipong ilalagay sa noo mo, no? Yung pera mismo. Isang bundle ng tig 1,000. Parang yun lang magiging magiging gamot, no? Sakit na pera. Kaya naman shout out sa mga pangga natin dyan na petsa de peligro, no? Hello po sa lahat. O hindi ka nag-iisa, nandito ako, wala ring pera. Ay nako. Anyway, mga pangga, saktong oras natin yan, 6:35 on the clock. Kaya naman, eto na, simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shout out mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Good morning sa mga pangga natin dyan na nakikinig sa radyo. Hello po sa inyong lahat. Sa mga pangga natin dyan sa palengke, sa bus terminal, tricycle terminal, jeepney terminal, lahat-lahat na ng terminal. Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo sa inyong biyahe, ha? Kung saan man kayo pupunta, mag-iingat kayo sa mga pangga natin dyan na mangingibang bansa. Hello po sa inyong lahat. At sa mga pangga naman natin na nagko-commute, nako, huwag muna kayo matulog. At syempre sa mga pangga naman natin sa comment section, hello po, good morning po sa inyong lahat. Of course. At huwag din natin kakalimutan, no, yung mga pangga natin na galing sa reunion. Ayan. Pero ngunit subalit tapwat, dahil nga naman nasa reunion sila, no, galing sila sa reunion, laganap na naman ang pagkukumpara. Ay nako, parang na yun eh, andun na yun palagi eh, no? Parang normal na yun eh. Katulad na nga lang ng ating message sender, no? Sabi niya dito, good morning Sir Toby. Please call me by the name of Mel. Good morning sa'yo, Mel. Dagdag niya pa dito, bakit ganon yung family ko? Kada reunion, puro na lang kumpara. Buti pa sa ganito, ikakasal na. Ikaw kailan, buti pa sa ganito. Ang ganda ng trabaho, malaki sahod. Like why? Kala ko ba family tayo? Bakit ganyan kayo? Lakas naman maka-bad vibes sa pagsalubong ng New Year. Sana naman matapos na yung ganito sa atin. I know hindi lang ako nakaka-feel ng ganito, but this has to stop. Thank you so much, Sir Toby. God bless you at sana magkaroon ka ng isang napakagandang 2024.
Actually, totoo, no? Laganap na laganap yun sa family reunion. It's either, ka, no? Sobra kang pe-pressure rin sa pagpapakasal, pag-aanak, no? Or hindi naman, kaya ikukumpara ka doon sa isa mong pinsan or kapatid mo na talaga nga naman nakakaangat, no? Bakit ganun, no? Dapat nga talaga matigil na yung mga ganyanan, no? Kasi ako sa pamilya ko, no? Kami wala kaming ganyan. No? Wala kaming, alam niyo yun, walang kumparahan kasi kanya-kanya naman kaming buhay eh. O proud kami sa mga na-achieve namin, small or big man yan. Kasi ganun dapat yung magpapamilya, di ba? Suportahan, hindi yung kumparahan. Pero dati, no, Pangga, na-experience ko yung pagkukumpara sa akin sa kapatid ko. Oo, hindi ko maano yun. Hindi ko makalimutan yun. Kasi dati tamad ako mag-aral, no? Uy, aminado naman ako dun. Oo, nung bata-bata ako, medyo naiirita ako eh. No? Pero ngayon, come to think of it, no? Tama nga naman, no? Naisip ko na kaya nila yun nasasabi sa akin para ma-motivate ako. Diba? Ngayong matanda ako, yun yung naisip ko. Kasi dati nabubwisit ako eh. Diba? But what can I say, diba? Iba-iba kasi yung iba-iba kasi yung pag-motivate ng mga tao eh. Merong tough love, no? Merong, merong wisdom, words of wisdom na sinasabi sa'yo, no? Pero minsan kasi hindi effective yung words of wisdom, no? Kapag yung tao isang katulad ko na tamad mag-aaral, no? Pero dati lang naman yun. Umayos din naman ako. Naalala ko elementary ako nun. Elementary ako nun, tsaka high school, first year tsaka second year. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, kahit ako sasabihin ko yung sarili ko ng ganun eh. Pero yun na nga, no? Kailangan din matigil yung pagkukumpara, lalong-lalo na sa career, sa pag-aasawa, sa pag-aanak, no? Kasi dyan naman sa pagpapakasal, what if hindi pa ready yung pamangkin mo, pinsan mo, diba? Or hindi naman kaya yung isa sa pamilya nyo, no? What if hindi pa siya ready? Tapos ipo-person nyo kagad na magpakasal, ipo-pressure nyo kagad. Para sa akin, that's a no-no. Alam nyo kasi, ang pagpapakasal ay hindi yan biro. Hindi yan basta-basta. Diba? What if kinasal kayo? Nagkaanak kayo kagad, diba? Tapos hindi pa kayo ready parehas, no? Sino magiging kawawa? Di yung anak nyo, diba? Anak nyo magiging kawawa, hindi kayo. At sa mga pamilya naman dyan, dapat tigilan na natin yung ganito pagkukumpara, no? Hindi yan healthy. Sa isang pamilya, dapat suportahan tayo. Kung ano yung gusto ng isa sa pamilya natin, mapapinsan man yan, pamangkin, tito, tita, no? Respetuhin natin kung ano yung gusto at kung ano yung takbo ng karir ng kanyang isa sa inyong pamilya, no? Respetuhin natin. Kung sabihin na natin hindi pa ganun kataas yung sahod ng isa sa pamilya natin, no? Hintayin lang natin, no? Maging proud pa rin kayo sa kanya dahil pinaghihirapan niya yung sinasahod niya eh. Hindi naman siya humihingi sa inyo, di ba? Hindi naman humihingi sa inyo yung pamilya na yan eh. Suportahan nyo, di ba? At kahit papaano nakaka-survive naman siya, di ba? At pinaghihirapan niya kahit sentimos ng kanyang nakukuha sa kanyang trabaho. Oo. Hindi kasi natin alam, no? Kung ano yung hirap ng isang empleyado, no? Tapos kukumpara lang natin. Yun yung nakakainis eh. Hindi natin alam na yung kinukumpara nyo na yan ay nagpapakapagod araw-araw, di ba? Hindi nyo alam yung struggle niya sa pagko-commute, hindi nyo alam yung struggle niya sa boss niya, di ba? So tapos ngayon sa reunion, imbis na maging masaya kayo, ikukumpara nyo pa. So syempre, madadown yun. Di ba? Madadown yung pamilya nyo yun. Di ba? Tapos nasaktuhan pa New Year. Talagang bad trip yun, di ba? Bad vibes, no? Kaya naman guys, no? Tigilan natin yan. Tigilan natin pagkumpara. Hindi yan healthy, no? Dapat sa pamilya natin, dapat sa magpipinsan, no? Nagtutulungan, suportahan. Ako proud na proud ako sa pamilya ko, ah. Proud na proud ako sa pamilya namin na kung saan suportahan talaga kami. Kapatid ko, ayan.
kapatid ko, mga pinsan ko, di ba? Tulad na nga lang nung reunion namin, no? Masaya, no? O hindi man ako nakapagtagal doon sa reunion namin na actually nainggit ako sa kanila. So, syempre, kailangan natin magtrabaho, no? At maaga pa naman ako, maaga ako pumapasok, no? Nagtumigil ako doon mga 30 minutes, mga ganun. Kulang na kulang. Oo, kulang na kulang kasi syempre, masaya kasi yun eh. Yearly namin yung ginagawa. So ayun, first time kong hindi makapagtagal doon sa family reunion namin na yun. Kaya naman na-miss ko sila lahat. Naiiyak tuloy ako. Ano ba naman yan? Nakikita ko sa yung picture nila, yung magkakasama sila, tapos may video pa sila. Ayun nga yung masakit dun di ba? Kung kailan wala ako, saka sila nag-video. Saka sila nag-video nang masaya sila. Tapos pag nandun ako, walang ganon. Ano ba yun? Pero yun na nga mga pangga. Suportahan natin yung isa sa pamilya natin imbis na ikumpara. Bakit? Kasi yung suporta na yun, hindi nyo alam kung ano yung epekto nun sa inyong pamilya. Di ba? Yung simpleng kaya mo yan, darating din yung time mo, no? Words of encouragement ba? Kasi yung words of encouragement na yan, kahit na napaiksi niyan, no? Kahit na sabihin natin, kaya mo yan. Lalaban at lalaban yan at mamamotivate yan. Matutuwa yung pinagsabihan yun na. Diba? At yung pagkukumpara, itigil na yan, okay? Kada reunion na lang may pagkukumparang nagaganap. Tigilan na po natin yan, okay? That's not healthy, alright? Anyway, Mel, maraming salamat sa pag-send mo ng iyong mensahe sa buhay, no? Yung alam kong hirap ka na i-deal yan, yung tungkol sa pamilya mo, no? Yung pagkukumpara sa iyo, no? I know it's hard, pero sana kayanin mo, no? Sana dumating din yung time na hindi ka na nila ikumpara sa iyong mga pamilya, no? At sana rin dumating din yung time na umayos, di ba? Umayos yung buhay mo, no? Mm-hmm. Dumating din yung time na masabi mo rin sa sarili mo, I made it. Masarap yun sa feeling, eh. Hayaan mo, di ba? Pag sabihin na natin, di ba, mas naging successful ka pa, di ba? Eh di parang ano yun, parang, eto na ako ngayon. Di ba? Parang ganun yung feeling, no? Parang you did it, di ba? Parang against all odds, nagawa mo, di ba? So good luck, no? Good luck, Mel. At sana matapos na yung issue na yan sa inyong pamilya, di ba? Anyway, and sa mga pangga natin dyan na gustong mag-send ng kanilang mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal. Naku, gayahin nyo lang si Mel, mag-send kayo ng message sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, alright? At bago ang lahat, binabati ko muna yung klase ko nung elementary. Naku, alam niya to kung gaano ako katamad mag-aral dati. John Benson Lienas, uy par, kamusta ka na par? Nandiyan ka pa ba? Kita-kits naman tayo next time, no? At sana naman, no? Huwag na natin alalahan yung mga pinagagawa natin nung elementary. Diyan kayo magtanong kay Benson, no? John Benson Lienas. Alam niya kalokohan ko dati. Alam niya kung gaano ako kaloko. Alam niya. Kung gaano ako katamad dati nung elementary. Ikaw ba naman, di ba? Nursery, kinder, hanggang grade 6 pagkasama kaming dalawa niyan. Alam kasama lagi, di ba? Magkasabay pa nga kami yan umuwi eh. Naglalakad kami. Oy, chat na tayo minsan. Anyway, Happy New Year sa'yo, par, no? Ingat kayo palagi. At sa pamilya mo, no? Happy New Year. Hello din kay Lambo, kay Mary Ann. At hello din kay Mami Rosie Lopez, kay Don Uy Gales. Greetings from Southern Leyte. Hello po sa inyong lahat dyan. So anyway,
Hanggang magbalik tugtugan nga muna tayo, no? For our next song, here's a song from Aisa Sigera or Ice Sigera, no? Titled Pakisabi na lang. Ayan, pakisabi na lang na mahal ko siya. Oh. Takot kasi umamin. Oh, baka mabasted. Tutok lang. Nais kong malaman niya nagmamahal ako.